Ngayon, tatalakayin natin ang pelikulang pinamagatang My Brother's Wife. Bago tayo magsimula, pindutin mo na ang like button at mag-subscribe na sa aking channel. Nagsisimula ang kwento kay Zoe. Kailangang suportahan ng pamilya si Gonzalo bawat buwan. Ngayon, ibinebenta na lang niya ang kanyang mga painting sa sariling pamilya. Bukod pa rito, may isa pang problema sa mag-asawa. Inisip ni Ignacio na dahil hindi sila maaaring magkaanak, nais niyang mag-ampon ng bata. Ngunit tumanggi si Zoe. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay naglapit kina Zoe at Gonzalo. Siyempre, ang pagiging modelo para kay Gonzalo. Isang lihim na itinago ni Zoe sa kanyang asawa. Ngunit isang aksidente ang sumire sa lahat. Sa gitna ng isang photoshoot, hindi napigilan ni Zoe na tawagan si Ignacio. Narinig ni Ignacio ang pag-uusap ni Zoe at Gonzalo. Sinabi ni Zoe na maaari lamang siyang maging malapit kay Ignacio tuwing Sabado, dahil iniisip ni Ignacio na doon lang siya nakakaramdam ng anumang bagay. Narinig rin ni Gonzalo nang tawagin ni Zoe si Ignacio na baliw. Pagkatapos, sinabi ni Zoe na nagalit si Ignacio sa kanya dahil tinitingnan niya ang mga guhit ni Gonzalo. Sumagot si Gonzalo na nagseselos lang si Ignacio. Habang pinakikinggan ni Ignacio ang kanilang pag-uusap, lalong nag-apoy ang kanyang galit. Nagmadali siyang bumalik sa bulwagan at itinapon ang painting ng kanyang kapatid sa pool. Ang susunod na eksena ay naganap sa pool. Lumalangoy si Zoe. Nakita niya ang painting sa ilalim ng tubig, ngunit wala siyang lakas ng loob na pag-usapan ito sa kanyang asawa. Wala rin siyang ibang malapitan. Kaya kinailangan niyang pumunta kay Gonzalo. Medyo antok si Zoe matapos uminom ng kaunti. Hinayaan siya ni Gonzalo na magpahinga roon. Sa kalagitnaan ng gabi nagising si Zoe at nakita niyang katabi niya si Gonzalo sa higaan. Ngunit wala itong ginawa sa kanya. Kinabukasan, umuwi si Zoe at nadatnan niyang naghihintay pa rin si Ignacio. Dumating sila sa puntong nag-usap ng masinsinan, ang kanilang unang matinding away bilang mag-asawa. Galit na si Zoe sa kanyang asawa, kaya tumalikod siya at nagpunta kay Gonzalo. Sa pagkakataong iyon, kakahiwalay lang ni Gonzalo sa kanyang kasintahan. Sa gitna ng mga reklamo niya tungkol sa kanyang asawa at kapatid, naglapit ang dalawa. Hanggang sa hindi na nila mapigilan ang kanilang sarili. Si Zoe ay isang sensitibo at marupok na babae. Kapag may ganitong nangyayari, ang una niyang gustong pagsabihan ay ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kwentuhan nila ay may kaunting kinalaman sa relasyon. Hindi nagulat ang matalik na kaibigan sa ginawa ni Zoe. Sa halip, hinimok niya itong sundin ang kanyang puso. At ano ang nangyari? Nag-away muli ang mag-asawa sa hapunan ng gabing iyon, dahil sa kantang paulit-ulit na pinapatugtog ni Ignacio. Nag-init ang ulo ni Zoe at itinapon ang CD sa microwave. Kinabukasan, umalis si Ignacio para sa isang 2 araw na biyahe. Sa halip na lungkot, nakadama si Zoe ng kakaibang ginhawa ng halikan siya ni Ignacio bilang pamamaalam. Matapos ang isang masarap na almusal, sinimulan niyang planuhin ang programa para sa gabing iyon. Pinagbakasyon niya ang kasambahay ng 2 araw at nagsuot ng isinuot ni Zoe ang halter dress na hindi gusto ng kanyang asawa. Ngunit nagtakda siya ng isang patakaran. Isa lang itong laro, walang totoong palakpakan. Sa simula, nalungkot si Gonzalo. Hanggang sa tumawag si Ignacio at nagising ang lihim na magkasintahan. Nagulat si Zoe nang tanungin siya ni Ignacio kung kamusta siya. Ngunit ngumiti lang siya at tumawa habang nakikipag-usap. Ang kamera ay unti-unting gumalaw sa likod ni Ignacio. May isang taong lumitaw sa banyo. Ang hapunan sa bahay ay naging komportable at payapa. Naalala ni Gonzalo ang kasal ni Zoe. Noong araw na iyon, naramdaman niyang gusto niyang halikan ang nobya, kahit na hindi siya ang ikinasal. Pagkarinig nito, malinaw na naantig si Zoe. Gusto niyang mapalapit kay Gonzalo. Ngunit ayaw niyang lumampas sa hangganan. Sa huli, natulog silang magkaiba ng kama. Lumaki si Zoe bilang isang batang takot mapag-isa at matulog ng mag-isa. Isa ito sa mga dahilan kung bakit siya nagpakasal kay Ignacio. Ngunit mabilis na pumayag si Gonzalo sa kahilingan ni Zoe. Tila hindi maraming lalaki ang tatanggi sa isang kagandahang tulad niya. Ang susunod na eksena ay isa sa pinakamapang-akit sa pelikula. Isang lihim na daanan at isang hindi sinasadyang pagsilip. Mahirap pigilan ang bugso ng damdamin ng bawal na pag-ibig na ito. Ang lahat ng dapat mangyari ay nangyari sa sandaling iyon. Sa puntong ito, labis na nadala si Zoe. Hiniling niyang yakapin siya ni Gonzalo. At diretsong sinabi ni Gonzalo na maraming gabi na niyang napapanaginipan si Zoe. Parehong bahay, ngunit ibang uri ng pagnanasa. Sa sandaling nabuksan ang pintuan ng bawal na pag-ibig, hindi na ito maaaring isara muli. Habang tinitingnan ang natutulog na si Zoe, malalim ang iniisip ni Gonzalo. Hindi siya makatulog ng maayos sa bahay ng kanyang kapatid. Bago siya umalis, gumawa siya ng isang bagay na hindi inaasahan. Umihi siya sa pool. Sa katunayan, gising si Zoe. Muli siyang nag-iisa sa silid. Ang tanging taong mapagkakatiwalaan niyang pagsabihan ng kanyang sikreto ay ang kanyang matalik na kaibigan. Mainit ang naging pagdamay ng kanyang kaibigan. Hindi mo kailangang makaramdam ng pagkakasala.
Kung hindi ka masaya sa iyong kasal, maging matapang ka at habulin mo ang kaligayahan. Ngunit sino ang nasa kama ni Gonzalo? Ang dati niyang kasintahan. Marami pa rin siyang enerhiya. Pag-uwi ni Ignacio, nadatnan niyang umiiyak ang kanyang asawa. Iniisip na naman ni Zoe ang tungkol sa pagkakaroon ng anak. Dahil sa matinding pagsisisi, hinalikan ni Zoe si Ignacio. Ngunit may sinabi si Ignacio na tumusok sa puso niya. Hindi naman Sabado, at nagpatuloy ito sa loob ng ilang araw. Habang muling bumabalik si Zoe sa kanyang mood para sa yoga, tumawag si Gonzalo. Inanyayahan niya si Zoe na magkita sila sa labas. Sa sobrang pananabik, nahihiyang pumayag si Zoe. Masaya pa niyang ibinahagi ito sa kanyang mga kaibigan. Sa hotel, naglaho siya sa isang buhawi ng matinding ligaya. Pagka-uwi ni Ignacio ng gabi, naghihintay si Zoe sa tabi ng pool. Sa magandang mood, sinabi niyang iwan na lamang ang mga bulaklak. Lumabas siya mula sa mga bulaklak na parang isang sirena. Mas matapang ang sumunod niyang imbitasyon. Hinamon niya ang kanyang asawa na tumalon at lumangoy kasama niya. Saglit na natigilan si Ignacio, ngunit ginawa niya ito. Ngunit hindi kayang lampasan ng kanyang mga halik ang lamig ng tubig. Sa huli, pinili ni Ignacio na umurong. Nang pumasok si Zoe sa silid, balot ng tuwalya, ipinagpatuloy niya ang kanyang matinding pang-aasar. Ngunit nanatili pa rin ang lamig ni Ignacio. Pasensya na, hindi pa Sabado. Ngunit sa huli, bumigay rin si Ignacio. Isang kakaibang mag-asawa. Kinabukasan, sinalubong ang bagong kinang ng mag-asawa ng mahigpit na ina ni Ignacio. At ni Gonzalo, na laging huli. Nagtipon ng pamilya para sa hapunan. Ngunit halata sa bawat isa na may kanya-kanya silang iniisip. Iniisip ng ina na dahil wala pang anak si Ignacio. Inaasahan ng ina ni Ignacio na magpakasal na si Gonzalo sa lalong madaling panahon. Ngunit ayaw ni Gonzalo magpakasal. Walang babaeng makakapigil sa kanya. Galit pa rin si Ignacio kay Gonzalo. Samantala, may kakaibang tingin si Zoe kay Gonzalo. Nang pumunta siya sa kusina upang kumuha ng alak, sumunod si Gonzalo. Agad niya itong niyakap at hinalikan ng buong pagmamahal. Hanggang sa makita sila ng kasambahay. Ngunit hindi nila magawang bitiwan ang isa't isa. Nag-aalinlangan si Zoe. Lumipas ang mga araw. Sunod-sunod ang kanilang lihim na pagtatagpo. Hanggang sa isang araw, may narinig si Zoe na lubhang ikinagulat niya. Sinabi ni Gonzalo sa kanya. Hindi talaga gusto ni Ignacio ang mga babae. Dahil bakla siya. Katulad ng matalik na kaibigan ni Zoe noong bata pa siya. Nang tanungin ni Zoe kung paano niya nalaman. Seryoso ang mukha ni Gonzalo. Ngunit iba ang pananaw ng matalik na kaibigan ni Zoe. Maaaring totoo na bakla si Ignacio. Ngunit hindi niya ito kailanman aaminin. Dahil wala siyang lakas ng loob na gawin ito. Umuwi si Zoe at hinarap ang kanyang asawa. Ngunit itinanggi ito ni Ignacio. Gayunpaman, halata ang kanyang pagkabalisa. Pakiramdam ni Zoe, nagsasabi ng totoo si Gonzalo. Kinabukasan, iniwan ni Zoe ng isang liham ng pamamaalam ang kanyang asawa. Itinapon niya sa pool ang cellphone na ibinigay sa kanya ni Ignacio. Pagkatapos, umalis si Zoe nang hindi lumilingon. Sa puntong ito, tuluyang nagkawasak ang pagkakaibigan ng dalawang magkapatid. Galit na hinarap ni Ignacio si Gonzalo. Ngunit sinalubong siya ng matinding pagtutol mula sa kanyang kapatid. At heto ang mas nakakagulat. Noong bata pa sila, inabuso ni Ignacio si Gonzalo. Iniwan nito ang isang sugat na hindi kailanman maghihilom. Hanggang ngayon, pinapasan pa rin ni Gonzalo ang sakit na dulot nito. Sa matinding galit, naghiwalay ang magkapatid. Ngunit hindi pumunta si Zoe sa bahay ni Gonzalo. Sa halip, nagrente siya ng silid at natulog. Pagkagising niya, pakiramdam niya ay mas magaang ang kanyang loob kaysa dati. Ngunit agad siyang binigla ng buhay. Buntis si Zoe, at tiyak na si Gonzalo ang ama. Natarante si Zoe. Ayaw niyang lumaki ang bata nang walang ama. Sa pagkakataong iyon, nag-alok ng tulong ang kanyang matalik na kaibigan. Handa siyang maging ama ng bata. Labis na naantig si Zoe. Ngunit muli siyang napaiyak dahil kay Gonzalo. Hindi naniwala si Gonzalo na siya ang ama ng bata. Binigyan niya si Zoe ng dalawang pagpipilian. Sabihin kay Ignacio na anak niya ang bata. O ipalaglag ito. Pagkatapos, tinalikuran siya ni Gonzalo. At narinig ang lahat ng ito ni Ignacio, na dumating matapos marinig ang balita. Kinabukasan ng umaga si Zoe, na hindi nakatulog buong gabi, ay nananatiling tulala. Dumating ang waiter dala ang isang bungkos ng bulaklak. Binuksan niya ang kahon ng may kaba. Isang simpleng pagbati lang ang nakasulat sa card. Galing ito kay Ignacio. Pagkatapos, nagtungo si Zoe sa simbahan upang mangumpisal. Ngunit tumanggi siyang sabihin kung sino ang ama ng bata. Mahigpit siyang pinaalalahanan ng pari na huwag ipalaglag ang bata. Dahil hindi na siya kailanman mabibiyayaan ng Diyos. Lungkot at kawalan ng pag-asa ang bumalat kay Zoe.
Hindi niya alam kung anong desisyon ang dapat niyang gawin. Muli, dumating ang bulaklak mula kay Ignacio. Nahanap niya ang cellphone ni Zoe na itinapon sa pool at inayos ito. Dalawa ang pagpipilian ni Zoe. Pindutin ang numero 1 para kay Gonzalo. O ang numero 2 para kay Ignacio. Nag-aalangan siyang pinindot ang isa sa mga numero. Sino kaya ang tinawagan niya? Habang bumukas ang pinto ng elevator, lumabas si Ignacio. Ang asawang nagmamahal sa kanya ng tapat ay piniling akuin ang lahat. Tatanggapin niya ang papel bilang ama ng magiging anak ni Zoe. At babantayan silang mag-ina habang buhay. Ang tanging nais lang ni Ignacio ay malaman ni Zoe na tunay niya itong mahal. Ngunit ang totoo, gusto niya ng lalaki. Kaya naman, nagpa siya siyang lumantad at hiningi ang pag-unawa ni Zoe. Sa wakas, natapos na ang masalimuot nilang kwento. Ngunit may dagdag na eksena sa dulo ng pelikula. Nakatanggap si Gonzalo ng email mula kay Ignacio. Sinabi nitong isa na siyang tiyuhin. At masaya para sa kanya ang kasintahan niya. Sa parke, hinaplos ng ina ni Ignacio ang pisngi ng kanyang apo at bulong niya. Mahal kong sanggol, kamukhang kamukha mo si Ignacio. At dito nagtatapos ang kwento, hanggang sa muli.